Narciso Olalo, July 9, 2025. Mensahe ng Diyos. Habang nanood ako ng mga videos sa Facebook, gawa ng hindi pa ako inaantok kahit mag-12 midnight na, biglang nag-message si Miss Kay. Ang sabi, "Good morning, Brother Nars." Nag-reply ako, ang sabi ko, "Ang aga mo nagising, Miss Kay." Sabi ni Miss Kay, bigla daw siyang nagising. Maya-maya, nag-message siya uli. Ang sabi, matulog daw siya uli. Gawa ng inaantok na daw siya. May sinasabi pa siyang, "Regards mo ako kay Jesus Christ. Sabihin mo na mahal ko siya." Nag-reply pa ako na, "Naku po, baka maumay si Jesus Christ sa regards mo." Sabay na good night si Miss Kay. Nagpatuloy ako sa panood ng mga videos tungkol sa balita kay Atong Ang. Hindi nagtagal, inaantok na rin ako at tumigil na sa Facebook. Sa aking pagtulog, katabi ko si Mike, ang asawa ni Miss Kay. May naririnig ako na nag-uusap boses ni Miss Kay at boses ng isang lalaki. Nakaharap ako kung saan nanggagaling ang boses nila, gawa ng napakadilim at wala akong nakikita. Bigla itong lumiwanag sa paningin namin ni Mike. Biglang may nagbukas sa pintuan at nakita ko si Miss Kay na pumasok at may isang lalaki nasa loob na ng isang malaking hindi ko mawari kung kwarto o office. Ang napansin ko na silang dalawa walang nakikita, tila nangangapa sila na may hinahanap si Miss Kay nasa kabilang side at ang lalaki naman nasa kabilang side. Pinagmasdan namin ni Mike silang dalawa. May kinakapa-kapa sa mga kamay nila. Akala mo mga bulag silang dalawa. Umiikot sila sa paligid ng kwarto. Nagsasalita ako. Ang sabi ko kay Mike, parang may puzzle na palaro na hinahanap nila. Sa isang sandali, biglang sumigaw si Miss Kay. Ang sabi, nakita ko na. Biglang lumiwanag ng husto at pareho silang dalawa nakakita na. Nakatingin ako kay Miss Kay na may katabi siyang computer habang nakatayo siya at parating ang lalaki sa kanya. Sa isang banda, nakatingin ako sa itaas na parang gusali na tila pinaghati na parehong-pareho ang itsura na kulay dark brown. Nadahan-dahan itong lumiwanag habang parehong bumababa. Naisip ko na bumaba ito kasabay ng pagkakita ni Meske sa puzzle. Mula dark brown, maliwanag na, tila nagtiklop ang dilim. Sabay nagising ako, ang mensahe ng Diyos. Pag-usapan natin ito pag may gagawin akong Zoom meeting. Sabi ko kasi mabuti pa si Miss Kay may mensahe. Ako na humingi kay best friend kung ba na walang Zoom sa linggo, pahinga muna ako, hindi ako sinasagot. Iniisip ko Iniisip ko rin, pwede naman ako magtanong uli mamayang gabi kung ok sa kanya. Napahinga muna ako sa Zoom. Tapos na? SK. Oh, tapos na yan, Brother Nars. Ayan. Yung pala pag-usapan natin, ibig sabihin, ikaw magpaliwanag rin kasi hindi ko sinabing ipaliwanag ko sa song. Paano yan? Mag-regards-regards kayo. Nga, sabi ko sa inyo, regards-regards kayo. O, depende sa paniniwala ng isang tao, maaari talagang sasagot siya. So, eh, may mga idea kayo, Miss Kay, kung bakit may mensahe ganito? Ano ibig sabihin niya? Hindi ko alam, Brother Nars, pero nagtanong ako kay Mike. Kasi yung unang mensahe, nakachamba siya gamay. Ngayon, tinanong ko siya, Uh, ibig sabihin, parang malayo yung sinasabi niya. Kasi sabi niya, kasi may word na madilim, tapos may light. Sabi niya, "Dear, baka yung yung time na may problema ka sa work ni mo, yung staff ko daw, tapos ano, na survive ko daw yun na challenges sa work." So yun ang sinasabi niya. Pero ako, wala akong clue kung sino yung lalaki na yan na misteryo na kasama ko sa
Iwan ko, Brother Nars, ang masasabi ko lang si Miss Kay ang babaeng nawawala sa sarili sa mensaheng ito. Hindi ko alam ang meaning, So, kaya excited ako today kung Ako anong din. ibig sabihin sa mensaheng ito. so ano nga, ano, totoo yun, nag-request talaga ako na ano muna, pahinga sa song. Pero hindi siya nag-reply. Uh, bu- Kaya naisulat ko dyan. Ang pumasok na mensahe yung kay Miss K. Tapos, hingi ako uli kinabukasan. Di rin siya nag-reply. Dinagdagan pa niya ang mensahe uli. So, ibig sabihin, talagang loko-loko dito si Miss Fred eh. Talagang, pahinga. Haba-haba nga ng pahinga mo nung ano ka eh. 3 months ka, hindi ka nag-zoom kasi nandun ka sa Pilipinas. Tapos hikingi ka. Tapos na, ubos na ang ano mo, leave mo. O, di ba? Tapos, niloloko ko pa na, mag-opsik ako. Eh, sabi naman, di na, opsik na. Pagaligi ka naman din. So, di ako maka-opsik. So, yung ganun ba? So, yung nga sabi ko sa inyo, na ang pagitungo ko sa Diyos ay buhay. Buhay talaga siya. Mga hinihiling ako, binibigay niya. Meron katulad nito, hindi niya binigay, yun nga, may rason. Bakit? Baka mas powerful ang dasal ni Miski dahil alam naman na siya naniwala si Miski, kaya baka ayaw niya si Miski na pahirapan na mag-isip-isip kung ano meaning. Kaya ipaano mo, ipaliwanag mo kasi mahirap mag-isip ng maghihintay ng matagal. Maaaring ganun. So, depende sa paniniwala kasi ng isang tao, ipagkaloob ng Diyos. So, sa akin, maraming bagay din na tanggap ko. Kung hindi nga naman niya sinagot dahil alam ko na may dahilan din. So, yan, ganyan ba, na dapat maunawaan din natin. Ang Diyos, palagi ko sinasabi, ang Diyos ay hindi selfish. Ang Diyos ay mapagbigay ng ano, kalayaan ng isang tao. Malaya tayo, gusto natin. Pero sa side natin, sa side ko, yun nga sabi ko, nga ang Diyos ay parang kalooban ng tao tulad natin. Ah, Pwede siyang sabi, huwag ka muna mag-live. Kalilib mo lang. O, ganyan ba? So, ganun pa man, eh, exciting na si Miss Kim marinig kung ano ibig sabihin dito. So, ito, ipaliwanag natin. Wala na tayong paligoy-ligoy pa kasi si Miss Kim, parang nahirapan si Miss Kim. "Oy, ano kaya to meaning nito? O, di ba? So, una-una, ah, umpisahan natin sa una, ano, sa paniniwala ni Miss Kim noon, alam na Diyos na si Miss K, naniniwala siya na may Diyos na buhay. Pero sa paniniwala ni Miss K, based pa doon sa kung anong nakamulatan niya. Ah, Siguro, o si Miss K rin makapagsabi, dahil si Miss K, malakas pa siya magbigay ito ng pera sa simbahan. Lakas pa siya ito magpamisa, malalaki siguro ang bayad dito sa pare sa pamisa. So, ito yung ginagawa niya. Kasi naniwala si Miss K na may Diyos talaga na buhay. At may alam siya na yung nga na may mga himala siyang natanggap. Pero yung paniniwala niya na doon pa sa dilim, hindi pa niya natuklasan ba ang liwanag kung ano talaga ang tama. Ito yung nasa dilim. Ito yung may lalaki, si Jesus Christ. Yung sinasabi ko sa inyo, si Jesus Christ, nag-iba-ibaan nyo yan. Depende sa senaryo na ipakita sa akin. So si Jesus Christ, nandoon sa loob, nasa loob na. Nasa kalooban na ni Miski ba? Nasa loob na. So, ibig sabihin, alam ng Diyos si Miski na niwala na may Diyos. Pero, na ang daan na tinatahak ni Miski na sa dalim pa. Kasi, ang susunod niyang paniniwala, yung namulatan pa niya ng may relihiyon ng tao at may simbahan. At kung ano yung tinuturo sa simbahan, yun ang nasusunod ni Miski. Ngayon, si Miski naghahanap ng totoong kaligtasan o kaluwasan kung sa Bisaya. Pero, hindi pa niya nakikita kung ang totoo na saan ba talaga. Ngayon, dumating sa punto na nagkasakit si Miski sa kidney niya. So, nag-iba ang ano ni Miski.
ang kulay nga ni Miski noon, ah, nag-dry na dark yung kulay niya. So, ngayon, tumatawag siya sa Diyos. Ah, siguro, baka may marami na siyang doktor na napuntahan at nakikita na may problema nga siya sa kidney. Ngayon, nagpatuloy si Miss Kay na tumatawag sa Diyos. Pero hindi ipinagkaloob ng Diyos sa kanya kasi nga, malayo pa ang paniniwalang itinitahak ni Miss Kay na daan. Kasi ang nasunod nga niya, yung paniniwalang namulatan. So ngayon, biglang nagbukas ang pintuan ngayon, nakakaroon ng liwanag. Bago pa noon, nandoon na si Miss Kay sa loob ng kwarto, nangangapa kasi hinahanap pa niya kung ano talaga ang either solusyon sa problema niya, sa sakit niya, o sa paniniwala na hindi pa niya na kamtan o nakamit. Ngayon, lumiwanag ngayon, nagbukas ang pintuan. May nagkabukas sa pintuan. Ibig sabihin, may nakapag-share kay Miske tungkol sa akin. Ngayon, pagbukas naman, doon ko na nakikita, ibig sabihin, di ba nakikita niya ninyo ako, binagmasdan ko si Miske. Pagbukas ang liwanag, may liwanag, ah, nakikita ko na si Miske, may liwanag. So, ibig sabihin, hinandahan na ni Miske na tuklasan ang katotohanan. Ngayon, nandoon na si Jesus Christ. So, nangangapa pa rin sila. Kasi si Miske, wala pa siyang alam kung ano talaga ang ginagawa ko. So, nagpatuloy si Miske na maghahanap o nanuri kung ano ang nagagawa ko. Ito yung ikapakapa pa niya. Ito yung kinakapakapa pa niya. Kung nasaan ba si Jesus o ano ba ang Diyos o ano, yun yung kinakapakapa niya sa paligid. Ngayon, noong na nakita na ni Miske lahat kung ano yung ito yung sinasabing puzzle. Para sa kay Miske, interesting sa kanya, excited sa kanya, na malaman kung ano ako. So ngayon, noong napagtanto ni Miske na totoo ako, na nagsiwalat sa katotohanan, totoo ako ng gamot at ng aral, doon siya nagpasya na ito siguro ang solusyon na magkaroon ako ng himala sa kidney ko o sa sakit niya at sa paniniwala ko na ito talaga ang tama. Ito yung mas lalong lumiwanag ang kwarto. Doon na sumigaw si Miske, natagpuan ko na. Ibig sabihin, na doon nabubuo ang ang paniniwala ni Miske. Dahil na tinatika namin ni Mike, si Miske, yun yung asawa ni Miske, nakatabi ko si Mike. Ibig sabihin, sa kalusugan ni Miske, kasi nasabi ko pa noon una, puzzle, ito yung puzzle, di ba ang puzzle, marami kang iniisip na kung paano. Ngayon, yung ah, nabuo mo ang puzzle, ibig sabihin yung mga himala. Uy, himala nakuha ko yung ganun ba? So ito yung sinasabi sa puzzle. So dahil nga nandun si Miss K o si Mike, so ibig sabihin, nakatingin siya kay Miss K, ibig sabihin, yung kasawa ni Miss K, siya ang nag-look after ni Miss K doon sa kalusugan ni Miss K. So ibig sabihin, si Mike, ang ginagawa ni Mike din kay Miss K, yung sa kinakain ni Miss K, pag-look after kay Miss K, o ano man yung ginagawa bilang asawa na pag-iingatan si Miss K sa araw-araw niyang buhay, sa araw-araw niyang kinakain. Kaya ang kalusugan ni Miss K, nagpatuloy siya na lumiwala. Ibig sabihin, nandiyan pa rin si Miss K, nandiyan ang mga himala. So si Miss K, kasi may computer nga, hawak ni Miss K ang computer, ibig sabihin, nagpatuloy si Miss K na mamuhay at diyan pa nagtrabaho. Nagtrabaho siya dahil sa pangalaga sa paniniwala niya sa Diyos na nagkaroon ng himala, sa pangalaga ni Mike sa kinakain ni Miski, kasi Miski nandyan. So ito yung sinasabi ng Diyos dyan, na sa mga kalusugan natin, nakasalalay talaga yan kung ano ang mga kinakain natin. So ito yung dalawang sinasabi natin na dalawang building na brown at biglang nagtiklop. Ito yung pangit ang mga ano ni Miss K noon, result sa kidney niya. Kaya nga pares doon, dalawa ang kidney ng tao, tapos nagkulay brown, ibig sabihin na sira, tapos nagtiklop, ibig sabihin humina. Pero
nandiyan pa si Miski nakatayo. Ito yung himala na sinasabi natin dito. Kasi nakita niyo si Miski, oh, nandiyan na. Para naman walang problema, walang nangyari. Oh, pero sa mga result ng ano ni Miski, pangit ang mga result. So, natuloy naman na nandiyan si Miski. So, ito yung sinasabi ng Diyos ito na palaisipan ng tao. Based sa result, pangit. So, ngayon nandiyan si Miski. So, ito yung puzzle ngayon para sa tao. Puzzle. So, ibig sabihin, nandito yung himala ngayon na pumapasok. Na katunayan, ano pa si Miski, tinataningan pa ng 10 years mula noon-noon. Ngayon, nakalampas na si Miski sa taning. Nandiyan pa rin si Miski. Andito, nagpatuloy na naging bahagi, nagtiwalat sa katotohanan. So, andyan ang Diyos. Masabi natin na kung wala ang Diyos, wala na rin siguro si Miski. Pero dahil andyan ang Diyos, so ang Diyos lang rin nakakaalam. So, dahil nga nag-regard si Miski, dahil ang pagmamahal ni Miski sa Diyos, nagparamdam ang Diyos sa kanya. Na, kung kausap lang niya si Jesus o ang Diyos mismo, dahil nga, sabi nga ni Miski nga, mahal ko si Jesus. Sabi ni Jesus, Miski, alam kong mahal kita. Kung hindi kita mahal, hindi ako magbigay ng himala sa iyo. So, ganun nga, kung tao lang kaharap ni Miski, o kung physically kaharap ni Miski. Kaya nga lang, hindi ni Miski maririnig kung ano ang sinasabi niya. Kasi, wala naman si Miski Power of Mind. Kung magbigay man Diyos sa kanya ng panaginip, hindi man niya mabasa. Kung magsasalita ang Diyos sa kanya, hindi man niya maririnig. Kasi based nga sa paniniwala. Kailangan ang paniniwala sa isang tao fit na fit doon sa isang ah, 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 paniniwala na kailangan ng Diyos. Kung baga, kung maglagay ka ng isang bagay doon sa bagay na gusto mong ipasok na parehos ang hubog, kailangan makapasok siya na walang gap. Ibig sabihin, yun yung fit na fit talaga siya na sinusuot mo na walang balakid, kumbaga walang awang, kumbaga. Ito yung gusto ng Diyos sa tao. Yung katulad ng sinasabi ng Diyos sa akin na ikaw ang tunay na niwala sa akin ni Jesus Christ kaya na meron ka sa napili ko. So kung ano yung paniniwala ko tungkol sa reliyon, tungkol sa Bible, tungkol sa mga kaligtasan o anuman o gawain, fit na fit talaga ang paniniwala ko. Kaya nasa akin ipinaglob ng Diyos ang power of mind. Ito yung nangyari. Ngayon, sinasabi nila na hindi pwedeng sumapi ang Diyos sa katawan ko. Oo, totoo yun. Hindi siya sumasapi sa katawan ko. Katulad ng mga narinig niyo, sumapi ang Diyos sa kanya, bumangon siya at tawagin mo, boses nagsasalita. Hindi gano'n. Hindi totoo yun. Kung may nangyari sa tao na gano'n, yun yung mga taong lupa na laman lupa na sumasapi sa isang tao. Pero sa akin, hindi. Ang sinasapian ng Diyos sa akin, yung espiritu ko. Kaya nga sinasabi nga niya, mas lalong powerful yan ang espiritu pag naging espiritu. Kaya ibig sabihin, nandoon na sumasapi ang espiritu ng Diyos sa espiritu ko. Kaya nga ako nakakabasa kung anong meron sa senaryo kasi nandoon siya. Ipakaunawa sa akin ng Diyos kung ano yung nakikita ko para maipaliwanag ko sa tao at may parating ko sa tao kung ano yung mga mensaheng ipinarating niya. Ito yung sapi. Ito yung sumanib na ang espiritu ng Diyos sa espiritu ko. Ito yung naging powerful na siya. Kasi nga, nandoon na ang power ng Diyos. Ito yung sinasabi na power of mind. Ang power of mind nandoon na ang power of mind ng Diyos sa power ng espiritu ko na makakabasa kung ano yung ipinarating ng Diyos para sa tao. So yun lang, Miss Kim. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Nars. Wala, speechless na ako. Thank you. Thank you, Jesus Malinaw Christ. naman doon. Malinaw doon sa senaryo. Kaya nga sabi nga natin, naghahanap tayo ng liwanag. Hindi nyo makamta ng liwanag nan unless kung magkakaroon kayo ng paniniwala na tugma o akma doon sa kagustuhan ng Diyos. Kasi yeah, lagi ko nga sinasabi nga ang Diyos hindi magbigay ng himala sa mga taong hindi naniwala. Ang swerte naman ng tao na yun. Hindi ka siya naniwala tapos bibigyan ng Diyos ng himala. O, di ba? Ngayon, doon na yung paniniwala mo, hindi pa nagbigay ang Diyos ng himala kasi hindi pa naman nag-akma ang paniniwala mo. Di ba? So, nagbukas ng pintuan, ang linaw doon, ang ganda ng mensahe na yun. So, nasali si Mike, kasi si Mike din ang nag-look after siguro sa lahat ng mga kinakain mo sa araw-araw.
kaya nakasali si Mike doon dahil kailangan din ng katawan natin yun. ah, na, na tama ang mga kinakain natin sa araw-araw. Tama yan lahat, Brother Nars. Kasi iniisip ko, kung nasa Pilipinas, siguro ako, noon pa ako namatay. Kaya dito, syempre, alagang-alaga sa pagkain, yung laging may lahat na berries, everyday, nandyan lagi. Kasi Mike talaga nag-aalaga. Sometimes, sumhanpod ko, siya, masuko siya. Sabi niya, I did my best. Tapos madaot lang daw kuno ang mga fruits na binili niya. Kasi iba kasi dito sa Costco kanang dinaghan. Like Mm. si Melody na maka-relate. So magbanat na lang kog kaon kay madaot man kami lang duha. So tamang-tama yan ang mensahe talaga, Brother Nurse. Kaya thank you, Lord. Napakagandang mensahe. Magandang mensahe yun. Kaya siguro para hindi na si Miski siguro na mag-isip ng mahaba. Kung walang SOM ngayon, isang linggo pa. Baka hindi na makahintay si Miski. Kaya sabi ni Spirit, boss, wag ka muna mag kung kailan may mensahe si Miski, mag-live ka sa SOM. Haba ng live mo noon, tapos ngayon mag-live ka uli, di ba? Kasi iniisip ko, sino kaya yung lalaki? Parang negative, literal kasi yung pag-intindi ko, Brother Nurse. Sabi Ah. ko, bahala na, wala naman akong ginawang masama. Di ba, malino naman doon, di ba? Panahin ko Naniwala ka ng talaga. Diyos, di ba? Naniwala ka na may Diyos na kapagligtas, di ba? Pero Mm. hindi mo pa natuklasan kung totoo bang may Diyos na buhay. Kumbaga, isip mo pa lang yun. Na may Diyos talaga kasi based sa paniniwala mo na may Diyos talaga. Kaya ka gumawa ng mga bagay na alam mong nakakatuwa sa kapwa mo. Pero nandoon yung isang bagay din na naging balakid din sa paniniwala mo na magtugma doon sa gusto ng Diyos. Kasi yung nasunod mo, yung nasa simbahan pa eh. O, di ba? So, hindi mo pa nakaplagan nung sa Bisaya pa, hindi mo pa nakaplagan ng Diyos kasi madilim pa eh. Hindi mo nakikita pa eh. Wala ka pang basihan, wala ka pang batayan na may Diyos kaya nga buhay. O, di ba? May Diyos kaya nga tagapagligtas. So, yung narinig ko yung boses ng Diyos, na doon, alam ko na nandoon kayo. Pero dahil madilim nga, malinaw doon na madilim, ibig sabihin, hindi mo pa natagpuan. Ngayon, natagpuan mo, nagkaroon ka ng liwanag, dahan-dahan, nagsusuri, sinusuri mo yung mga nababasa mo, ah, ah, na pagtanto mo na may basihan nga, totoo ang sinasabi mo, yun yung nasabi mo na, natagpuan ko na. So, ibig sabihin, nandoon na sa kalooban mo, natagpuan mo ang totoong paniniwala at doon ka na nagsishare. Yun yung mensahe na yun doon. So, yung ano nga, ah, sa kalusugan mo, malinaw doon din na ang dahil din sa kay Mike, nagdagdagan yung ano ng buhay mo at the same time, yung himala ng Diyos, pumapasok din dyan sa'yo. Ano ba gandang Bisaya, Miss Kay? Hindi Ipakita ko lahat. sana, Brother Nurse, kasi ito, kasi may, hindi makita. May binder ako, yung mensahe, yung Ah, 2010, 11, 12. ah, Naka-binder yan, nandito lang sa room. Yan ang ah. ginawa ko, yung nag-start ako sa'yo, 2012, I think. Ay, hindi ko na maisip. Oil ba? Or 2016. 2016. Nag-start ako, nag-follow sa'yo, tapos ano ako, sabi ko, I want to start from the beginning. So binasa ko Oo. lahat yung mga posting mo, giprint, tapos nasa sa Google Drive yung mga mensahe, both screenshot at saka Word, PDF, nandyan sa natin, sa share Oo. drive. At saka Oo. may hard copy pa, sabi ko, in the event na mabura, may hard copy din ako dito sa kwartong ito. Ito yan, mga folder by year. So tama talaga kasi yung baguhan pa ako, sabi ko, kasi yung sinabi ni Eva, basta, um, tita, magbasa ka lang. Oh, yun yung pintuan na nagbukas sa'yo. Si O, Iba. o si Eva. So ang ginawa ko,
before ko matulog sa work, kasi busy sa trabaho, i-print ko. Kasi i-print ko lahat by month. Tapos pag matulog na ako, hanggang makatulog ako, si Mike ang tigpunit sa baba ng bed. Oh, what happened? Sabi ko, ay, hindi ko na namalayan, nahulog na pala yung binder. Hanggang Oh, naka na ako, updated na ako sa 2010, 11, 12, 13. So ngayon, relax ako kasi feeling ko, wala akong na-miss na mensahe. At saka oh, yun, pag may time ako, and I always find time kasi kulang pa nga yung time ko sa trabaho ko eh. Gumagawa ako ng mga graphics, yung sa YouTube natin, at saka ibang social media. Ano lang, parang yan ang pang-intermission number ko sa work pag while waiting for the next meeting, kasi laging meeting, doon ako sa Facebook. Kaya nga nag-Miss K ako, hindi yung legal name kasi makikita nila bakit laging online itong Merl na ito. Kaya oh. I'm trying to protect myself kasi most of the time I'm online. Yun ang ginawa ko. Kaya yan, nakita ko talaga ang power ng Diyos sa mga mensahe. And that's why I'm not afraid to post yung mga, di ba, makikita ko din eh, kahit sa mga followers, pag sobra-sobra na yung mga mensahe, targeting the priest and pastor, seldom lang, maano lang, makikita ko, kunti lang mag-share yung brutal na mga statements ni Jesus Christ tungkol sa mga pari at pastor. But then para sa akin naman, never ako naka-experience na nagsukmat sa ako ang tao, lalo na ako sa Pilipinas, like sa akong employer na they are so religious, they cannot say anything. Ano lang, ang sinasabi lang nila na nag-change lagi ko na kog religion, but then I don't care. So, yun lang masabi ko, Brother Nars, ang laking I mean, it makes a difference talaga yung mga mensahe at mga pangaral, Brother Nars. Kaya maraming salamat na iba ang buhay ko sa mga mensahe. Yun na, kasi baka iyak si Biskay. Salamat, thank you. Oo, makita naman natin eh. Yun ko na, ako nga eh. Sabi ko nga sa inyo, ang buhay ko, ah, sabi-sabi ko, lahat tayo mawala. Mas maganda yung mawala tayo na nasa panig tayo ng katotohanan at may pagtanggol natin ng Diyos. Kung nawala tayo na wala tayong nagawa, eh parang ang buhay natin ay useless. Wala tayong pakinabang. Pero kung nawala tayo sa mundong ito, sa normal na pangyayari o ano man ang pangyayari, eh, mas maganda pa rin kung may nagawa tayo sa kapwa na kahit pa paano, naramdaman at nakikita ng Diyos at naririnig ng Diyos kung ano man yung gusto niya mangyari sa tao at may parating ko sa tao kung ano man yung gusto ng Diyos sa tao. Kasi gusto talaga ng Diyos lahat maligtas. Pero hindi mangyayari yun. Dahil nga, ang tao binigyan niya ng kalayaan. Malaya ang tao mamumuhay kung anong gusto ng tao. Pero sa kalayaan na yon, mayroong katumbas na dalawang bagay na nilaan ng Diyos. So kung ang pinili mo, ah, masama, mayroong para sa iyo doon sa kabilang buhay. Kung pinili mo ang kabutihan, meron din ang nilaan ng Diyos sa iyo sa kabilang buhay. Yun yung pagmamahal ng Diyos. Kaya tatawag na natin ng Diyos. Ang Diyos ang pag-ibig. Binigyan tayo ng lahat ng kalayaan kung anong gusto natin. Pero sa kalayaan na yon, dapat malaman ng tao na meron siyang inilaan na para kung saan ka man nararapat. Ito yung pag-ibig na sinasabi natin. Walang limitasyon ito. Malayang malaya tayo kung anong gagawin natin. Pero bago pa ang lahat, nabuhay pa tayo, nandiyon ang paalala ng Diyos. Laging handa.
Dahil anytime mawala tayo sa mundo nito, walang edad, wala sa kung ano man ang kamatayan ng tao. Walang kondisyon yan kung saan ka mamatay o anong pitsa o anong buwan. Anytime, maaari tayong mawala. Pero sa pagkawala natin, dapat nakapaghanda tayo. Ibig sabihin, may ginawa tayo sa araw-araw natin na alam natin ang kung ano ang kalooban ng Diyos. Itong kabutihan na gawain natin. Kaya, nakakalungkot isipin, ano? Ang Pilipinas, naniwala ang tao na relihiyosong bansa. 80% ika nga, relihiyosong bansa. Pero sa likod niyan, tinawag ng Diyos na makasalanang bansa. Makikita natin kung anong meron sa paligid natin. Umpisa sa mga tagapagtupad ng batas, sa mga pulis, sa tagalitis ng batas, mga abogado, taga gawa ng batas. Yung nasa Senado, yung namumuno sa bansa natin, mga presidente, lahat. Ang lahat ng mga taong ito, may mga reliyon ito. Naniniwala ito ng Diyos. Nagsisimba ito. Nagbabasa ito ng Bible. Bumabanggit pa sila ng talata, mga pahina. Oh. Pero bakit makikita natin kung ano ang ginawa nila? Papatay ng walang kalaban-laban ng tao. Karumal-dumal na pagpatay ng tao. Di ba? Mga gawain na hindi kanais-nais. Wala silang pakialam sa buhay. Kung may mga buhay na sinasalanta, nagtinda sila ng mga droga, nakahuli sila ng droga, sila rin nagbibinta ng droga. Gawain ng mga nasa batas ito. Ang nabiktima, itong mga user, gumagamit ng droga. Pag ang nagkasala, ang nasa namumuno, pag ang nakasala, nasa posisyon, walang batas na pinapanagutan dahil sila ang batas. Sino ang naargabyado? Itong maliliit na mga user. Sila ang naparusahan ng kamatayan dahil wala silang laban. May laban man ang mga nanumbong na manipula din dahil sa pera. Kasi ang mga abogado nababayaran. Di ba? Kaya walang hustisya. Nandiyan maririnig natin ang mga kaparian ninyo, mga pastor ninyo, na ipagdasal natin itong mga taong ito. Dagdag sa kasalanan ng tao. Dagdag sa kasamaan sa Pilipinas. Sa likod ng pinagsigawan nila, walang nangyayari. Nagpatuloy ang kasamaan ng mga tao. Dahil ang turo din nila, pangluloko, panlilinlang din sa mga tao. Ano man ang dasal ang sasabihin nila, hindi ito makabago ng damdamin ng isang tao. Kaya nagpatuloy ang mga gawain nila. So matotal, ang mga pare at pastor ninyo ay manluloko, manlilinlang at manglamang sa kapwa nila. At bukod yan, makikita rin ninyo ang mga gawain nila. Mga madre ninyo, mga NPA, mga pare ninyo, mga NPA, mga pastor ninyo, mga NPA, mga ripis, di ba? Mga molestya, mga bakla. Ngayon, ang lakas ninyo magsasabi, na Katoliko kayo, Iglesia ni Cristo kayo, born again kayo, di ba? Ang lalakas ninyo magsasabi ng ganun. Narinig ninyo ang pastor ninyo, ang daming ginawang masama. Ang pare na ninyo, maraming ginawang katarantaduhan. Pero ang lumalabas sa bibig ninyo, tao lang si Father.
tao lang si pastor. Kaya nagkakasala. Pag sinasabi natin ang Diyos dapat hindi pagkakitaan, mahalin ang Diyos na walang kapalit. Dahil siya ang tagapagligtas, siya ang tagapaglikha. Ang sinasabi ninyo, di mabuhay si pastor at sa si pader kung walang pera na ibigay ng tao. Di ba? Pero naniwala ka na may Diyos na tagapagligtas. Pero hinahayaan mo ang Diyos mo na pagkakitaan ng mga taong ito. Di ba? Nasaan ang Diyos mo doon? Pinahintulutan mo na pagkakitaan ng Diyos mo. So, hindi Diyos ang pagkakilala mo. Hindi mo mahal ang Diyos mo dahil hindi mo na ipagtanggol ang Diyos na tagapaglikha sa iyo. Kaya hindi kayo liligtas ng Diyos. Dahil sa paniniwala akong ito, isa ito sa basihan ng Diyos na tunay at totoo akong naniwala sa Kanya. Dahil hindi pa ako ginamit ng Diyos, maraming bisis ko na siya ipinagtanggol sa mga pare at pastor na yan. Saan ko makikita? Doon sa hinihikayat ako ng mga pastor na yon na basahan ako ng pahina sa Bible. Ang sinasabi ko, hindi po totoo ang Bible ng kaligtasan. Hindi po totoo na ang tao kailangan ng relihiyon. Dahil ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Mahalin ang Diyos sa walang kapalit. Yun sa paraan na yun, nakikita ng Diyos na tunay akong naniwala sa Kanya. Kaya yun ang isa sa bagay na yan na sinasabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Iligtas mo mga tao kasi ikaw ang tunay naniwala sa akin ni Jesus Christ. Di ba? Kaya nasa akin ang power of mind na pinagkaloob ng Diyos. Kasi nga, nag-iisa ako ng tanggol sa Kanya. Nag-iisa ako na hindi ko ipinahintulutan na pagkakita ng Diyos ko na naglikha sa akin at tagapagligtas sa akin. Kaya maraming pagkakataon na iniligtas ako ng Diyos. Kaya ang pare at ang pastor noon na lumapit sa akin, hindi na makabalik uli at hindi na lalapit. Kasi nainitan sila sa mga salitang lumalabas sa bibig ko na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. Isa yan sa paniniwala ko talaga. Sa inyo, naniwala kayo ng Diyos, pero pahintulutan niyo pagkakitaan. Naniwala kayo ng Diyos, pero ang gawain niyo, taliwas doon sa gusto ng Diyos. So, mga total, malayo ang Diyos sa inyo. Hindi kayo tunay at totoo naniwala sa Diyos dahil hindi ninyo na ipagtanggol ng Diyos. Hindi nga ninyo may share ang mga mensahe na ipinarating ng Diyos. Natatakot kayo sa mga pamilya ninyo. Natatakot kayo sa pare ninyo. Natatakot kayo sa pastor ninyo. Natatakot kayo sa kasamahan ninyo kung ano sabihin. Ako, wala akong pakialam. Never ako magkaroon ng katakutan. Pamilya ko man, kapatid ko man, kamag-anak ko man, pare man, pastor man. Never ako ang karoon ng takot sa kanila. Dahil alam ko talaga na ang paniniwala ko ay tama. At hindi ko to isinusuko. Dahil alam ko, may Diyos talaga na buhay. Na katulad natin na may buhay. Hindi nga lang natin siya nakikita dahil espiritu siya. Pero kung isipin natin, bakit nagkaroon tayo ng meron sa paligid at bakit nandito tayo, hindi pwedeng tulad tayo ng isang kabuti na tumutubo lamang sa isang sulok na yan. Ibig sabihin, mayroong naglikha talaga sa atin. Kaya itong walang kaibahan kung hindi Diyos na tagapaglikha. Kaya mahalin natin na walang kapalit. Yun lang, maraming salamat. Thank you, Brother Nars. Ito na ang